Okay, so case fan. As usual, Lazada pa rin. Pinaka-price talaga nito is 755. Medyo malaki-laki din yung na-save. Binayaran ko lang is 623, di ba? Okay, so pinaka-main purpose talaga, kaya ko binili to para makakompleto na to. May ano kasi to, 10 na fans yung kailangan dyan eh. May 7 na ako na same brand nito. Tapos itong tatlo, recall yung brand. Di pa naman talaga sana planong palitan, kaya lang, wala eh. Iba na kulay. Pundi yung isa, saglit lang. Ilang buwan lang din. Hindi naman totally busted yung LED, pero ano siya, nag-iiba siya kulay, tas minsan nawawala. Kaya nag-decide ako na palitan na lang. Dito ko siya nabili sa InPlay Gears. Pangalawang order na to is mas mura yung unang order ko pala. Isang set din yun, mayroong hub. Ito may hub din to eh. 586. May nabili din akong ano, kasi di siya kompleto eh. Dun sa store kasi na yun is not available yung ano nila, yung isahan lang ba na white. Ang available lang sa kanila yung mayroong hub. Kaya yun lang yung binili ko. Tapos yung tatlo na binili ko ay 4. Binili ko siya sa ibang shop. Nabili ko siya dito sa ano eh, Alex. Computer accessories. Problema ko nito eh, di ako sure kung legit or hindi eh. Itong part na to, itong isang to, maingay eh. Maingay talaga siya kumpara dun sa tatlong nabili ko na may hub sa InPlay talaga. Hindi ako sure kung legit siya or may something lang. Maingay talaga siya. As in, pagbukas ko ng PC, talagang rinig mo yung ingay. Okay, so wala kasing stock si InPlay na white na isahan, kaya dun ko nabili. Mahal to eh. Yan o, 239 yung isa eh. Mahal siya. 4 yung binili ko. 1,000 plus yung binayadan ko dun. Mahal talaga men. Kay InPlay, yung isahan, 100 plus lang. Eh, 200 na ba? 200 na. 202. Pero mas mura pa rin compare dun. Pero 180 lang yan nung nakaraan. Mas pinili ko yung may hub kasi tatlo yung kailangan ko eh, kaya yung may hub na kinuha ko kasi 202 times 3 edi 600 plus na din. Kaya kung kukunin ko is yung tatlo na may hub, 600 plus lang din, o diba, may spare pa ako ng hub. Subuksan natin men. Ingat na ingat yan. Are na siya. Ito lang hindi ko maintindihan talaga reverse airflow daw. Kaya lang pagka kinabit hindi ko alam. Basta kailangan pag-aaralan ko pa. Kasi andito sa baba kasi maganda din sana kasi kung ganito pa rin yung facing niya, harap ba? Nakaganyan pa rin siya na harap pero naghihigop siya ng hangin paloob. Hindi kasi para maganda yung airflow ba? Para sa akin lang ha. Etong tatlo na to is paloob yung hangin. Tapos yung 7 yan is puro siya palabas. Ganun sana maganda eh. Hindi ako sure. Maganda rin sana kung halimbawa itong 6 na to is paloob siya lahat. Paloob yan yung 6. Ito naman at saka ito yung palabas. Kaya lang, problema doon, pagka binaliktad ko yung fan doon, pangit kasi tingnan eh. Yung likod yung nakikita eh. Maganda sana talaga kung halimbawa, totoo yung reverse airflow. Kung nare-reverse talaga siya ba, ganyan pa rin yung placement, pero yung hangin is papasok. Maganda sana ng ganun. Alam ko mayroong ganun eh, kaya lang, mahal eh. Okay, so pagtsagaan muna natin ito ngayon at puting experiment pa. Hindi ko alam. Hindi pa sure, hindi pa talaga final. Pero at least ngayon, kahit paano is nami-maintain na yung temperature. Controller men, extra connector ulit papunta sa power supply, motherboard yata. Pagpasensyahan nyo namin hindi tayo hindi tayo nakafocus sa ganitong kaya hindi natin gaano kilala yung mga yan. Ang kilala lang natin dyan is yung mga basic. Ito alam ko power supply yan eh. Ito, yun yung purpose ng manual kaya. Ang fan ko pa lang dyan na CPU is 7, may 10 kaya sakto lang yung 10 talaga, kompleto 10 fan. There you go. At syempre screw. So ito yung sinasabi ko men, pag halimbawa kung nare-reverse lang sana siya, pag ganito yung placement niya, pag ganun pa rin yung hangin ba? Hindi kasi, maganda kasi sana doon, papasok yung hangin doon sa part na yan. Kaya lang, kung ilalagay ko siyang pag ganyan doon, pangit kasi tingnan likod eh. Unlike kung halimbawa, reverse talaga siya, ito yung nakalagay, pero yung hangin is paloob pa rin, maganda sana men. Kaya lang hindi eh. Kabit natin. Kung sa maganda, talagang maganda siya men. Tingnan nyo naman Kaya siya tinatawag na CVU yata eh. Itong part kasi na to sa gilid, pagka nakailaw, para ka nakatingin sa dagat na walang hangganan. Puro tubig lang talaga makikita mo hanggang sa dulo ng iyong paningin. Ang hirap i-explain men. Okay, let's do this. Let's do this real quick. Grabe, alikabok men. 2 months yata to eh. Pwede na sulat ng pangalan eh. Problema men ngayon. Hindi ko pa rin siya malilinisan kasi trabaho eh. Kailangan matapos agad kasi trabaho pa tayo. Try ko siya men install lang ganito. Bali pahigop lahat. Tingin ko naman hindi siya ganong mahihirapan kasi naka-aircon naman eh. Open ko na lang yung isang salamin siguro. Pangit kasi tingnan pagka nakatalikod to eh. Kung naman kinalabasan ito, diretso na muna to sa ngayon men, okay? Kailangan maka-output pa eh. Utang pa naman to. Mahirap pagka nawala ng trabaho. Wala tayong pambayad na ito. Okay! Wow! Yung totoo is, di ko talaga inayos yung wiring ko sa likod kasi inantay ko to. Itong tatlong to. Try ko muna yung ganitong setup. Close ko ito lang para dito magagaling yung hangin. Wala rin naman eh. Sobrang alikabok din naman kahit eh. Kahit naka-close siya eh. Useless ba? Useless. Kailangan ko na i-schedule ng maintenance to talaga. Come on man.
Yun. Okay, so yun, dalawang hub yung gamit ko, may tiglilima siya. So yung isang hub, 5 fan, tapos isang LED para sa CPU cooler. Tapos yung isang hub, 5 fan din. Yun, all goods. Hindi ko na siguro i-finalize yung kabit neto. Pero hindi mo na sa ngayon, syempre. Okay, so yun, installed na. Kaya lang, nagka-problema sa isang fan. Yung LED lights niya. Lights lang naman. Yung pinaka-fan naman is okay siya. Busted yata yung isang, hindi buong LED, kundi may isang part lang. Hindi ko alam kung ilang LED yung nakakabit sa isang fan eh. Bali yung sa right side, busted yata yung isa. Ganito yung ilaw niya, minuti. O, di. Nakipag-coordinate na ako kay Sailor. Bali, update ko na lang kayo sa magiging feedback nila dito. Ko-coordinate niya daw yung concern sa technician nila. So yun nga, bali, pangalawang purchase ko na to sa kanila. Nakakabit dito ngayon na in-play fan is 10. Tapos sa kanila dito is 6. Yung 4 sa ibang merchant. Paano mo ma-assure na yung busted na fan na yan is sa amin? So, pwede maging tanong nila yun ano. May video naman ako sa pagkabit nito kasi pinalitan ko lang dito sa babae. Dito nakakabit yung old na deep call. Dito nakakabit sa babae. Dito ko rin siya pinalit. Alam nga naman, babaklas pa ako dyan ng isa. Pwede rin naman kung halimbawa gugustuhin ko talaga. Pero ba't naman? So yun lang talaga. In-inform ko na din naman sila na gumagawa ako ng unboxing at saka review kunyari. Gaya nito. So, kailangan siya may pasama talaga. Para sa akin naman, wala namang problema kasi kahit gano'n ka guaranteed or gano'n ka mahal yung product, hindi talaga naiiwasan yung factory defect. Baga bumili ka ng isang product, isa yun sa i-expect mo or possible na, lalo na pag online. Diba? Kasi ito kung halimbawa, sa shop ako bumili, dun sa shop, ma-test na, tsaka makikita ko na mayroong problema, pwede na nila mapalitan. Actually, kung halimbawa, tinetest ni seller bago mapadala dito, okay din sana, no? Hindi natin alam yung process nila eh. Kaya dun pumapasok yung mga replacement. Sa mga product kasi, kahit gano'n yung katibay, di pa rin nila kasi guaranteed na 100% all goods yung product nila unless nasubukan na, no? Kaya dun papasok yung 7 days replacement eh. Ako, pagka may binili ako, dun sa 7 days na yun, talagang kung kaya i-100% yung tasting na gagawin, talagang ginagawa ko kasi yung tinatawag na testing phase eh. So, dun mo masusubukan yung product kung wala ba talaga siyang factory defect dun sa 7 days na yun. Guaranteed naman yung product na matibay. Lalo na kung halimbawa nagamit mo na or kilalang brand. Kung sabaga may panghahawakan ka na talaga na guaranteed yung product. Pero wala ka talagang panghahawakan na yung product na sa'yo is walang factory defect. Tandaan nyo yan, men. Kaya dapat pagka may binili kayo, within 7 days, matest nyo na siya ng matest. Doon pa lang malalaman nyo kung may factory defect o wala. At least pagka meron, pasok pa siya doon sa replacement. Pwede pang palitan ni seller. Kasi pang halimbawa, lumagpas na siya ng 7 days, hindi na siya pasok sa replacement. Doon na siya papasok sa warranty, no? Which is hindi nila papalitan. Ayusin na nila yung product na nasa sayo. Possible na walang charges, free lahat kasi may parts and services. Depende kasi pagka sinabing service lang yun. Pag may papalitan na parts, babayaran mo yung parts. Pagka sabi naman parts and services, ibig sabihin, pagka may pinalitan na parts, wala ka babayaran sa parts, wala ka rin babayaran sa flavor, gano'n na yun. Kaya dapat pagka bumili kayo within 7 days, testing yun na testing. Yan yung isa sa problema talaga pagka online ka bibili. Hindi mo talaga guaranteed na okay yung matatanggap mo. Tapos may problema, halimbawa willing naman sila palitan. Ang isa sa problema kasi shipping, papadala pa ulit, pagkadating sa kanila, papadala ulit sa'yo, no? Unlike kung halimbawa sa store ka mismo bumili, na testing doon, nakita may problema, palit lang agad. Or di kaya, naiuwi mo na, kinabukasan nagka-problema, babalik mo lang doon sa store, papalitan din agad, bilis na din. Kumpara sa online. Ang kagandahan lang sa online is marami kang makikita mas mura compare sa mga shop. Yun yung napapansin ko, no? Pero yun. Okay, so yun, update ko kayo regarding dito sa kung ano yung maging feedback ni seller sa mga susunod na araw. Kasi sabi ko ita-testing ko muna eh. So yun, update ko na lang kayo, men.